Huwag natin itanong, lahat naman kayo ay masaya. Amen? Amen. Okay, babaguhin natin. Sino po dito ang malungkot? O, diba? Ano, wala. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon, hindi mababago nito ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Amen. And you are blessed. We are blessed sapagkat tayo po ay narito sa umagang ito. Amen? Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Blessed morning sa ating live stream, sa mga nakatutok po sa ating live. Magandang umaga po sa inyo. Sundan niyo po kami habang kami po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin po namin na kayo man po ay mapagpala din sa aming ating gagawin pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, may I begin with a question? Nako, pasensya na po kayo, wala po akong prompter ngayon. So, nalimutan ko pong magpagawa sa kabisihan at kapangunan natin. Talaga pong alam ko kung lahat tayo ay busy. Pagod, maraming kaabalahan, maaaring kapuyatan, at hindi naman po natin masasabing lahat ng pagkakataon ay tayo ay malakas. Amen. Pero salamat po sa Panginoon dahil po tayo ay Kanya laging ginagabayan, sinasamahan, at anuman ang sitwasyon, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Pero tayo mga mukhang tutong na. Di ako masusunod. Amen? Ibig sabihin, doon pa lang, ang pangako ng Diyos ay laging nag-uumapaw sa kanyang mga anak. Amen? Alam niyo po, ang ating Diyos ay silent speaker yan. Kala niyo lang, wala. Kala niyo lang, iniwan na kayo ng Diyos. Akala niyo, pinalimutan kayo ng Diyos. Kala lang natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero hindi po. Ang katotohanan ay tayo po ay laging sinasamahan ng Diyos. Amen? Praise God. Pwede po magtanong, at ayaw niyo, magtatanong ako. Ako may hawak ng mic. Amen. Bagamat English po ito, sundan niyo na lang po ako. Amen. Alam ko naman po ang mga anak ng Diyos ay matatalino. Amen. 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 O, dalawa. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay matatalino. Amen. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang mga anak ng Diyos ay matatalino. Amen. Yun, pwede mo palang ilang. Ang mga anak ng Diyos talaga. Ang mga anak ng Diyos, ang hirap Hindi ko alam kung, bakit nga po ba tayo ganun? Hindi ko alam kung nahihiya, or natatakot, or nagdadalawang isip. Pero wala namang tayong karapatan na magdalawang isip. Amen? Yes. Amen? Alam niyo po yung mga sakripisyo natin ginagawa sa Lord, kulang pa nga ito eh. Hindi pa ito ina. Amen? Wala pa tayo sa, anong Tagalog word na yun? Kalintingan. Wala pa sa ginawa ng Diyos. Amen? Yung gigising lang sa umaga, hirap tayo. Pero ang utos ng Diyos, gumising tayo ng maaga. Amen? Di ba? Gising tayo ng umaga. Hindi natin magawa. Kasi, malambot na ang higaan ngayon. Di katulad ng una, banig. Sino ang nakaranas ng nakatulog sa banig? Upo, di ba? Ano, masarap kayo. Tapos ang ilalim ay kawayan. Ano po? Di ba? Ano kuya? Ano po? Sarap matulog. Eh, nung nauso na ang lechon, umarte na. Tama? Nung nauso na ang Uratex, yan, mga nagkinarte na, mga anak ng Diyos, nakasama na din. Amen? Halos ayaw nang umalis, higaan. Sa sarap ng lambot ng higaan. Pero nung una, alam niyo po, kwento lang to. Alam niyo, una, hindi
po ako nagreklamo sa Lord na matigas yung higaan. Kahit kung sa banig pa ako natutulog, di mo yung banig, di ba na, tapos sama-sama kayo, di ba? Sa isang banig. O di ba no, isang banig lang yun ha. O, sama-sama kayo. Halos magsipaan na kayo dyan sa higaan, pero walang problema. Masarap matulog. Hindi mo naman nagre-reklamo masakit ang likod ko. Pero nausang Uratex, parang ano na. Nakakapagreklamo na, tigas na nananakit ang likod ko. What the? Ibig sabihin, ganun po ang Diyos. Tinuturuan tayo na maging matuto tayo ano man ang sitwasyon. Tinuturuan tayo ng Panginoon, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, diretso lang. Amen? Diretso lang tayo. Huwag tayo mapapa-apekto sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kanina nga po, sabi ko na po, umulan. Ay, may payong nga pala. Di ba? May payong naman. Tama? Mababasa pa kayo? Eh, may payong naman. Di ba? Oo. Nakapagtanong pati ako sa Lord na, ay, Lord, umulan. Malin mo natin, yung tala na hindi lang naman tayo kailangan ng ulan. Madami pa rin bahagi ng parte ng bahagi ng ating bansa na ang kailangan ng ulan. Hindi nga alam, minsan sobra-sobra na. Amen? Tanong, kailan niyo po naramdaman na iniwan at kinalimutan kayo ng Diyos? Sabi ko, ang lakas. Kailan? Sa pagtanong, saan namang sitwasyon nyo naramdaman na iniwanan kayo at kinalimutan kayo ng Diyos? Kaya mo sagot. Amen? Next, anong sitwasyon naman na akala nyo iniwanan kayo at kinalimutan kayo ng Diyos? What, when, and where? Situation you felt that you are forsaken or forgotten by God. Kaya ako po yan naitanong, yan po ay may kinalaman sa ating pag-aaralan sa umaga nito. Isaiah chapter 49 verses 14 to 16. Yan. Kitang-kita ko po kayong lahat. I saw you. Kung kayo po may mga banal na kasulatan, please bear with me. Isaiah 49, 14 to 16. And the Lord said, but Zion said, the Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me. Verse 15. Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even this may I forget, yet I will not forget you. Verse 16. Before I have engraved you in the palms of my hand, your walls are continually before me. Kaya po kung nagsimula sa tanong, ang ating pong binasa ay nagsimula din sa tanong. Alam ko po makaka-relate dito yung mga nanay. Kasi hindi naman ako naging nanay. But I feel you. Nararamdaman ko po kayo. Okay. Sabi ko po kanina, what, when, and where situation make you feel that God have forsaken you or forgotten you. Yung pong verse 14 na sinabi niyang, but Zion said, sino po dito si Zion? Sino po yung Zion
na tinutukoy sa Isaiah chapter 49. Yan. Sundan niyo na lang po ako. Yan, very good. Magaling na mga, ang babait na mga estudyante ko. Praise the Lord. But Zion said, sabi doon, sino po ba si Zion? Si Zion po, ang tinutukoy sa Bible ng bayan ng Diyos, which happened to be the Jerusalem. Pero, bakit po sa chapter na to, nagtanong ang Zion na ito na sinabi niya, the Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me. Kaya nagtanong po ako sa inyo, kailan niyo naranasan o kailan niyo naramdaman na naiwanan kayo or pinabayaan na kayo ng Diyos? Maaaring sa buhay po natin, marami po tayong sitwasyon na nararanasan upang maramdaman po natin na akala po natin ay tayo ay iniwan o pinabayaan na ng Diyos. Amen? Akala lang po natin. And this was Zion said, inalimutan na ako ng Diyos. Pinabayaan na ako ng Diyos. But my beloved brethren, huwag po kayong mananangan sa inyong feeling or emotion. Ito po ang binigay na warning ng Diyos sa kanyang bayan na huwag kayong mananangan sa inyong mga pakiramdam o sa inyong mga nararamdaman dahil yan ay madaya. Sabi po sa Bible, ano po ang pinakamadayang bahagi ng part ng tao? Ano po ang pinakamadayang bahagi o part ng ating pagkatao? Ito, the heart. Ang puso ang pinakamadayang bahagi ng ating katawan. At dahil sa pusong ito, ito ang nakakaramdam. Tama? Yeah. Tama? This heart. Kaya lagi po natin iingatan ang ating mga puso. Dahil ito pong pusong ito ay mandaraya. Natawa. Bakit? Mandaraya ang puso. Amen. So do not depend or do not relate on your feelings of your emotion. Dahil minsan, ang ating emotion, hindi natin kayang kontrolin. Nakokontrol niyo po ba? Hindi. At dahil sa hindi siya makontrol, at dahil na siya po ay naiipit ng sitwasyon, minsan sabihin nyo, minsan di nyo po ba napapansin kapag ang tao ay may galit or may tampo or may something sa puso, hindi makapag-isip at hindi makapagsalita ng tama. Anong lumalabas sa bibig? Galit. Diba? Ganyan po ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na huwag kayong mananangan sa inyong mga feelings or emotion. Dahil yan ay mandaraya. Hindi nyo kayang kontrolin ang lahat ng bagay kung tayo po ay tawag doon, na-over ng galit, ng sama ng loob, ng discouragement, ng kabiguan sa buhay. Amen? Mamaya po sabihin ko kung bakit nasabi ito ni Zion. We have to rebuke. Amen? We have to rebuke that. Rebukein po agad natin. Kung tayo man po ay may nararamdaman na there is something wrong in our emotion, in our feeling, rebuke it. Huwag niyo na po siyang patatagalin or huwag niyo na po siyang mamahalin because
our feelings and our emotions are deceitful. Mandaraya yan. Tama? Mandaraya yan. Hindi nyo na makokontrol, hindi nyo na rin masasabi. Even nga yung pagsasalita, di ba? Hindi nyo na kontrolado because na-overcome na kayo ng emotion nyo. Ako po, nung una, pag ako may tantrums, kung ano po yung mahawakan ko, yun ang nababato ko. Doon ko napapagdiskitahan lahat. To the extent, I love my father and I love my mom. Alam ko, mahal ko po ang tatay ko. Nanay ko kasi ako, namatay po kasi ang nanay ko, I was 5 years old pa eh. So wala po akong experience sa pag-aalaga ng nanay. Pero ang tatay ko naman po, ilang taon ko lang din naman nakasama sa buhay ko. Because tumira po ako ng Laguna, hindi po ako dito lumaki. Kapag po ako nagagalit sa tatay ko, alam niyo po kung anong mahawakan ko na ibabato. That was I am before. Kita niyo po, siguro naman po lahat tayo nakaka-experience na kapag hindi na maganda ang damdamin natin, everything is ruined in our life. Tama? Naruruwi na lahat. Tama po ba ako? Diba? Lalo pag ikaw ay yung gigil na gigil, yung parang pinagsakluban ka na ng lupa sa galit. Diba? Halos mabuhat kasi alam niyo po, minsan may mga nagagawa akong hindi ginagawa before, ay nagagawa ko pag ako'y galit. Opo. Sino po nakakaalala na may nangyari sa Lucena na hindi ko alam kung ang year yun eh. Nasabi daw pumutok ang Mount Banahaw. Tandaan niyo po yun, may nagtakbuhan sa bayan, may nagtakbuhan sa OPM, dahil sa OPM doon pinakamataas sa building, nagtakbuhan doon. Alam niyo po yun? Alam niyo po yung rep namin na maliit, siguro 5 feet. Hindi ko po yung binabubuhat ng solo, pero nung kung nangyari yun sa takot, siguro sa ano na, alam niyo po na i-move ko po yung rep. And then afterwards, nalaman ko lang na, nabuhat ko pala siya. Alam niyo po yun. What I mean is, you can do things that are, nagagawa niyo isang bagay na hindi niyo nagagawa pa before dahil sa takot or sa galit or ano pa man. Amen po ba? So rebuke it. The moment you felt, sa oras o panahon na maramdaman niyo na kayo inaatake na ng maling emotion, rebuke it. At ito po ang ginawa ng Diyos kay Zion. Kasi ang Zion, background. Tandaan niyo po yung nangyari sa Jerusalem. Sino pong nakakaalala ng kwento ng Jerusalem na nawasak ang kanilang wall? When the wall of Jerusalem was broken, nawasak. So dahil nawasak, ang mga Israelita po ay ang kanila pong pananampalataya, ang salig ng kanilang pananampalataya or ang salig ng kanilang kaligtasan ay ang proteksyon ng wall na ito. At ito pong wall na ito ay hindi po basta-basta wall. Napag-aralan po ito na ang wall na to ay halos super kapal. Napakakapal niya. Basta muna, search niya, kayo na rin po mag-search, pag-aralan niyo po. The wall of Jerusalem or the wall of Jericho was too thick. Napakakapal niya na imposible na siya ay magiba. Pero dumating ang panahon na ang wall na ito ay nagiba. Kaya ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan mo na ako, Lord. Kinalimutan mo na kami. Hindi mo na kami pinoprotektahan. Dahil because ang wall ng Jerusalem ay nawasak. Amen? Kaya sinabi ni Zion, my Lord has forsaken me. My Lord has forgotten me. Rebuke that emotion. Amen po. Amen. Rebuke. Now, let's go back to our verse for today. Help me, mga nanay.
Ito po ilang araw ko na po itong pinameditate. And because ang nanay ko ay may special na place sa puso ko dahil sabi ko nga noon, kung ako man inawalan ng nanay, pero noon naging Christian, dumami na ang nanay ko. At kayo po lahat yun. Amen? Sabi po ni Isaiah, sabi ng Isaiah na to, my Lord has forgotten me, my Lord has forsaken me. Sumagot po ang Diyos. Ano po ang sabi ng Diyos? Sinagot din po siya ng tanong din. Verse 15. Sige po, sama-sama po tayo magbasa. Please, look on your Bible, look on your cell phone, and everything. Yan, tinagalog po ni Ate Jonah. Thank you. Sabi po sa verse 15, pero sumagot ang Panginoon. Yan, dyan na lang po tayo tumingin. Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Amen? Stop po tayo doon. Okay, diretsigin natin. Makalimot ang isang ina, pero ako hindi makakalimot sa inyo, said the Lord. Amen. Alam niyo po, this was a very beautiful verse or passages na gustong-gusto ko. Ito po ay isa sa mga verses or passages sa Bible na gustong-gusto ko. Because, nung pinag-aaralan ko po ang Isaiah chapter 49, 15 to 16, ito po ay isang pananalita na nagko-confirm sa atin na John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino po yung sanlibutan na yon? Tayo. This verse, Isaiah 49 verse 15 to 16, was a beautiful passages. Kaya gusto ko po, dahil dito po niya ipinakita ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Ito po ang passage na nagpapakita ng pinakang malaking pagmamahal or pag-ibig. Ipinakita po ng Diyos ang kanyang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal sa kanyang mga anak sa pamamagitan po ng scripture na yan. Thank you, Ate Jonah, tinagalog mo na. Buti, para magkaintindi tayo mabuti. Basahin niyo po. Verse 50. Huwag kayo iiyak na. Sa araw po ako nagme-meditate, ako nakapaiyak. Tingnan niyo po mabuti yung kanyang sinabi. Pero sumagot ang Panginoon. Nasa kabila ng lahat na sinabi ng Zion, na pinalimutan mo kami, pinabayaan mo kami, pero sumagot ang Panginoon. Ano pong sagot niya? Makakalimutan ba ng isang ina? Okay. Mga nanay, I love you with the love of the Lord. Ang kanyang anak, mga nanay, sagot. Yes. Makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi po. Or, hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Ni ayaw niyo nga madapuan ng langaw anak niya eh. Ni madapuan ng lamok. Yes. Tama? Picture niyo po. Maaari, sabi ng Diyos, maaari, just maybe lang. So may possibility pa rin na
bumalik into reality. Makalimot ang isang ina. Makasakali. Pero, pansamantala lang yan. Nararamdaman ko po ang nanay kasi minsan nakikita ko po, example ko na lang si Rochelle. Kahit anong tigas ng ulo ni KN, buti wala si KN dito. Kahit anong tigas ng ulo ni KN. Minsan na na-overwhelm ako sa pagiging ina niya eh. Ikaw na nga magturo dito. Na-overwhelm na ako. Kasi minsan gusto ko siyang sabihan. Yung ano ba, yung feeling na parang nagigigil ka na pero mahal na mahal mo pa rin. Tama? Ang dami kasi, kaya nga po na-overwhelm ako, ang dami ng pagmamahal na inilalaan ng mga nanay sa kanyang mga anak. Yan mo tatay, babawi tayo sa susunod. O, babawi tayo tatay. Diba? Na-overwhelm po ako sa pagmamahal na meron ang mga nanay sa kanyang mga anak. Sabi doon, makalimot, maaari. Sa English po kasi, sabi po sa English, even you or even this may forget. Maaari lang naman. Makalimot ang isang ina. Pero ako, sagot, pero ako hindi makakalimot sa inyo. Yeah? Ang sarap pakinggan, di ba? Kung inyo pong natagan, hindi ko mo tayo na Tagalog na, if you will meditate on that word with your whole heart, ng inyong buong puso, pagbabasahin niyo po yan, nakakaiyak. Sa totoo lang po, nakakaiyak. And I felt the love of God. Now, on this verse, dyan po tayo magdidil. Dyan po tayo maglilin on. Pag-aaralan po natin kung gaano nga ba kahalaga at ano nga ba ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So, my topic is what important things we can see on that verse. Yan. Focus po tayo. Ano po ba yung makikita natin dito sa verse na sinabi ng Isaiah na to? Basahin po ulit natin. Can a woman forget her nursing child? Kaya na po magbasa? Nahihirapan na ako magbasa. Kaya hindi ko na maikwento ba? Alam niyo po yun, feeling ako na parang gusto ko na rin bumaba. Kasi yun lang enough na sa inyo, amen? Sapat na to sa inyo eh. Amen po ba? Diretso po natin? Okay. Ano po yung larawan? Ano po yung binibigay na mensahe ng Diyos sa atin sa verse na binasa natin sa umagang ito? Isaiah 49:15 to 16. Number 1. Sa verse 15 po, sinabi niya, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Maaari. Kasi dumadating din naman po talaga sa time. Di ba mga nanay? Na dumadating din yung time na parang pikang-pika ka na sa anak mo. Parang ano na yung pikon na pikon ka na. Yung parang gusto mo nang give up, mga nanay. Hindi naman Mother's Day ngayon, ano? Bakit ko puro nanay naisip ko? Kaya sabi ko po sa inyo, ang mga nanay ay may special na bahagi sa puso ko. Sabi po doon, can a woman? Tinanong ni Zion ang Diyos. Sumagot ba ang Diyos? Sinagot ba niya ang tanong ni Zion? Hindi. Anong sinagot ng Diyos? Tanong din. Alam mo, nung unang panahon, kapag ako'y nagtanong,
At ang sinagot sa akin, itanong din, nabibigon ako. Diba? Kaya nga nagtanong, kailangan mo na sagot. Ay hindi, ano ginawa niya sa akin? Ano ibinigay niya sa akin? Sagot din. Diba? Pero this question was very meaningful to Jerusalem. Sabi doon, maaari. Diba sabi doon, maaari makalimot ang ina. Pero yan ay pansamantala lang. Tama po ba ako? Sino bang sabi nga po sa kasabihan? At ako po'y naniniwala sa kasabihan. Naging ano din. Di ba may kasabihan po tayo? Ang anak ay kayang tiisin ang magulang, pero ang magulang hindi kayang tiisin ang kanyang anak. Tama? Tama! Tama po ako. Kasi natiis ko ang tatay ko dati eh. Pero sa kabila ng mga ginawa ko, hindi niya ako kayang tiisin. Dahil pag nagugutom ako, pinagluluto pa ako. Pag ako ay maliligo, pinag-iinit pa ako ng tubig. Amen? Pag ako oras na ng pagkain, minsan tatanungin ka pa niyan, anak, anong gusto mong ulam? Tama? Di ba alam? Kahit ang titigas ng mga anak, ay matitigas ang ulo ng mga anak, mahal na mahal pa rin kayo ng inyong mga nanay. Mother's Day ba ngayon? But I'm talking about God's love. Yes. December. Tama? So, God's love tayo. So, Isaiah 49 verse 15 said, can a woman? Sabi ko nga ay, oo nga naman. Totoo pala. Totoo nga. Tama mga nanay? Totoo. Hindi nyo kayang tiisin na inyong mga anak. Amen? Kung ang mga nanay nga ay nasa laman, ay ang Diyos ay nasa Espiritu, at ang Diyos pa ang nagsabi, hindi kayang kitang kalimutan, anong dating noon sa inyo? Diba? My God, OMG. Millennial na. OMG. Hindi pala ako kayang kalimutan ng Diyos dahil ako ay Kanyang mahal na mahal. Amen? Amen. Pag nasugatan ka nga, di ba? Galingan ng nanay, di ba? O, di ba? O, sige, sugat na lang muna tayo. Huwag naman tayo sa may sugat lang muna. Di ba ang mga nanay, pag nasugatan ng anak, natataranta? Amen? Eh, kung bagay kudlit lang naman yun. Nalilito kung ano kukunin. Di ba? O kaya naman, natawag na ang lahat. Hihingi ng tulong. Natawag ng mga anak. Mula panganay hanggang bunso. Natawag na. Hihingi lang ng tulong. Kung ang nanay sa laman ay ganyan, eh ano pa ang Diyos? Amen po? Amen. Nabipicture niyo na po? Okay. Isaiah 49:15, what we could learn is ang larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Number 1. This picture gives us what is God's love to us. Kaya sinabi ko yung John 3:16. Alam niyo po, yung John 3:16, kahit English or Tagalog natin basahin, ang lakas ng impact sa atin. Ano po sa English ang John 3:16? For God so loved the world. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang. Imagine niyo po, yung word na gayon na lamang. Parang wala nang tutumbas. Ano po? Yes. Yes. Number 1, the picture of God's love. At dahil pag nasasaktan ng kanyang mga anak, flesh muna tayo. Di ba nanay, natataranta kayo? O kaya naman, ano, Ate Rochelle? Di ba?
Pag ang anak ay 37.5. Di ba? Sabihin na lang natin, normal body temperature is 37 degree. Pero pag nag-37.5, natataranta kayo, aminin nyo, nanay. Diba? O, pag naging 38, Diyos ko! Nanay. Di ba ganyan ka-hysterical? Hoy, kahit ako ay kabataan, alam ko po ang pagramdam ng nanay. At dahil na nakikita ko po by experience. Amen? Hindi pa yun. Pag tumaas, pag tumarak ang mata. Tama, nanay? Pag tumarak ang mata, talagang tinawag na lahat. Di ba? Kagulo na. Kung ang nanay nga ay ganyan, ano pa ang ating Diyos? Amen? Picture nyo po. Nandito po, gusto ko po itong maano niya. I want you to feel it. Picture nyo po yung pagmamahal ng Diyos. At sa aking pong pag-aaral, may nalaman po ako. And I want to share it sa mga nanay at sa mga kabataang narito. Gusto kong bigyan nyo ng mataas na pagpapahalaga ang inyong mga ina. The picture of ang larawan po ng ganun na lamang ang pag-ibig ng ina sa kanyang anak ay makikita po natin sa 1 Kings chapter 3. Sino po nakakaalala nito? Sige nga po. Sino po nagbabasa ng Bible? Okay. 1 Kings chapter 3 was happened. Ito po ay isang pangyayari sa buhay ni Solomon. Remember si Solomon? Siya ay isang pulubi. Ano po? Ano po? Ano ba? Nakakabingi kayo ha? Nakakabingi ang katahimikan. Ito nila kung nakikinig kayo o natulog na kayo. Si Solomon ay hari na anak ni yun. Gusto ko eh. Anak ni anak ni Saul. Anak ni David. Okay. Dahil si Solomon po ay bata pa nang maging hari, one time na naginip po siya. Tama? Na naginip. At sa kanyang panaginip ay nagpakita ang Diyos sa kanya. At sa pagpapakita ng Diyos sa kanya, sinabi niya, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Okay? Hindi niya hiniling ang pera. Ayoko siguro pag ako nakapanaginip sa at sinabi ng Diyos sa akin na, anak, anong gusto mo? Pera. Ba't kayo tumatawa? Tama? Sabi ko, boss, sabi ko agad, Lord, pera. Milyon agad. Tama? Yan, gusto ko kayo tumao kasi parang, natok po ba kayo? Hindi naman. So, nang naginip, sabi ng Panginoon kay Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Ang sabi niya, Panginoon, dahil bata pa ako, hindi ko kayang pangunahan ang iyong kaharian, ang iyong mga tao, ay bigyan niyo po ako ng karunungan or kaalaman. At nagising si Solomon. Alam niyo po, on that day, sinubukan ng Diyos ang katalinuhan ni Solomon. And this is the story. May dalawa pong babae. Guess niyo na po, 1 Kings chapter 3, may dalawang babae na nanganak sa iisang bahay. Sabi po sa 1 Kings, ito pong dalawang babae ito ay prostitute. Ano ang prostitute? Pokpok. Babae, mababa ang libay. Prostitute. Hindi po inaasahan na matay yung anak na isa. Yung isa naman ay nabuhay. Ay dahil nalungkot yung babae, ang ginawa niya, pinagpalit. Tama? Alam niyo ba yung kwento? Pinagpalit. Umiyak yung nanay na nawalan ng anak. Sabi niya,
Kasi pinagpalit, di ba? Sabi ng nanay, hindi tong anak ko. Ang anak ko ay buhay. Sabi naman ng isa, hindi, patay ng anak mo. Patay na, akin ito. Kasi pinagpalit niya. Now, this is the situation. Pumunta sila kay Solomon. At nung nasarap na sila ni Solomon, anong sabi? Sabi niya ay, yung nagharap. And to make the story short, ang ganda kasi ng kwentong ito eh. Gusto ko to. To make the story short, ang sabi ni Solomon, sino ang tunay na ina? Sabi ng dalawa, nagkagawa niyo dalawa, ako po. Sabi ng isa, ako po. Sabi ng isa, ako po ang tunay na ina niya. O sige, gawin natin. Hatiin natin ang bata. Tama? Tama ba ako sa kwento ko? Kuya DJ? Hatiin ang bata. Eh dahil yung ina, hindi naman siya talaga yung ina nun, ang sabi, sige po, hatiin natin. Yung kalahati akin, yung kalahati kanya. Pero sabi ko ng isa, huwag na. Ibigay mo na lang sa kanya. Ibigay mo na lang. Ibig sabihin, nagparaya yun. Ano sabi ni Solomon? Ibigay ang bata sa babae nito dahil siya ang tunay na ina. Amen? Kita niyo po? That was the picture of God's love to us. Hindi niya tayo kayang iwanan. Hindi niya tayo kayang kalimutan. And then I found this one thing that I've learned na nawala na ang pagdududa ko sa pagmamahal ng magulang sa anak. Dati kasi nagdududa ako eh. How long, how great, or how big the mother's love sa kanyang mga anak. Sabi po nung nabasa ko, ang bloodline, okay, mga anak, sa inyo to, ang bloodline ay nanggaling sa tatay. Sabihin, yung buhay natin ay galing sa bigay ng ating tatay. What precious between the relationship between the baby and the mother dahil ang buhay, okay? Kung ang sa tatay ay bloodline, sa nanay ay lifeline. Kaya sabi ko, okay. Kaya pala, gayon na lamang ang pag-ibig ng mga nanay o pagmamahal sa kanyang mga anak dahil sa nanay nagmula ang buhay. Blood lang sa tatay. Babawi tayo tatay sa susunod. Blood lang sa tatay. Pero sa nanay ay lifeline. Kaya ganyan na lamang ang nanay ng isa. Huwag na po natin hatiin. Ibigay na po sa kanya. See? Yun ang tunay na pagmamahal. Amen po ba? And on verse 15 said, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? And the answer is, no. No. And ganon din tayo sa Diyos. Ang larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, kailanman hindi niya tayo lilimutin, hindi niya tayo kayang pabayaan. Akala niyo lang nagsosolo kayo? Hindi, hindi, hindi. Lagi po natin kasama ang Diyos. Saan ka man pumunta, ano man ang panahon at sitwasyon mo na nararanasan mo sa ngayon, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi pwedeng mawala sa ating lahat. Because He promised that He will not forsaken us. He will not forgotten us. And that is the picture of God's love. Nung binasa ko po yung kwentong yun, parang naiyak naman ako. Kahit hindi ako nanay, naramdaman ko yung feeling ng nanay na, oo nga naman,
Yung isa tuwang-tuwa. Sige, hatiin po natin. Kasi, yun ba ay attitude ng nanay? Na kayang mamatay ang bata, hahatiin? Eh, pag hinatin yung bata, paano na rin yung mawawalan? Kaya, tumuspo po ang tunay na damdamin ng isang nagmamahal na ina at sinabing, wag na po, ibigay na po natin sa Kanya. And that is the picture of God's love to us. Ano po ginawa ni Jesus sa atin? Dapat tayo ang makakaranas ng kamatayan. Pero hindi. Romans 6:23. Tama. But God gave us a bridge. Binigyan tayo ng daan para po tayo ay maligtas sa kamatayan na yan. Dapat tayo pinako sa Diyos. Pinako sa krus, di ba? Ay, sino na pa ako? Si Jesus para sa atin. Eh, yung ba nung pako niya doon, akala mo nakalimutan tayo? Hindi. Ginawa niya yun for the sake of the world. And that is the picture of God's love. Amen? Can a woman forget his nursing child? The answer is no. Amen po ba? And that is a mystical love of God to us na hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo kayang aruhin. Tama po sa Tagalog? Yes. You cannot, sabi nga sa English, who can fathom the depth of your love? Who can, kanta yun. Who can fathom? Sino ang makakasukat? Sige, start sa kanta mo. Sino makakasukat ng pagmamahal ng Diyos sa atin? We cannot, hindi natin kayang arukin, hindi natin kayang sukatin. Hindi nga natin alam kung gaano kalayo ang east sa west. Eh. Alam niyo ba? Did you know the distance between the east and the west? Hindi niyo alam. May bilangan ng buhok natin, hindi natin alam eh. Ha? Ang Diyos alam ang bilang ng buhok natin. See? That is God's love. Eh kung bilang nga yung buhok nyo, bilang yung buhok natin, gaano pa ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Imagine mo na, JJ, bilangin mo buhok ko. Kaya mo? Baka end of the world na hindi ka patapos. Diba? Amen? And that is the pictures of God's love. How mystical is it? Ang Tagalog, napakalalim, napaka-mahiwaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Verse 15. Amen? Number 2. Ano pa po'y makikita natin na pinapahayag ng Diyos sa atin sa verse na ito? This verse, Isaiah 49:15-16, this is the promise of God's love. Ito po yung pangako ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po sabi? Can a woman forget her nursing child? Even this may I forget, yet I will never forget you. Amen? This verse tells us how great the promise of God's love to us. Yung pangako ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Talagang pinagdidikdigan ko po ito. Hindi po tayo kayang kalimutan ng Diyos. Amen. Kung mahal tayo ng Diyos, ikaw, mahal ng ina. Kung mahal mo yung anak, pababayaan mo ba yan? Pag humingi ba yan ng piso, bibigyan mo ng ahas? Pag ba hindi nagutom, pababayaan mo sa kalsada? Pag yan ay walang damit, hinahayaan niyo bubutuban ang inyong mga anak? Mga nanay, di ba hindi? Hindi. Kung ang nanay nga ganun magmahal, how much more is God? Masdan mo ang mga ibon.
di nagtatanim o nag-iipon, higit pa riyan ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Amen. He will never forsake you. He will never forget you. Amen. That is God's promises to us. Ay, promise lang pala. Hindi promises. Sorry. Promise. Baka maparik ako. Amen po. Nang magkaroon po ng tagtuyot at taggutom sa Jerusalem, nangamba ang mga Israelita. Ito po yung example ko. Natatagpuan po ito sa 2 Kings chapter 6. When a great famine in Samaria, nagkaroon po ng great famine. Kayo po ba? Tanong, kailan po kayo dinutog ng Diyos? Di ba? Ilang time best kumakain sa isang araw? Aminin nyo. May breakfast, may lunch, may dinner. O, sa pagitan ng breakfast at saka ng lunch, meron ka pang merienda. 2 ay 5 na. At sa gabi, pag nagutom, sa mga mayaman, meron pa tinatawag na midnight snack. Oh my. 6 na beses kayo kumakain. Tanong, kailan ka dinutog ng Diyos? Amen? At nang magkaranas ang Samaria ng taggutom at tagtuyot, pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi! Gumawa ang Diyos ng mga pamaraan upang sila ay matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Diba? Dahil ko po isinuon ng tao. Joke lang. Diba yung mga, ano po mga lalagyan ng mga bigas na po ng panahon? Hindi alam ni Rochelle yun. Natanong ko sana si Rochelle. Ano pong lagay ng mga bigasan nyo ng unang panahon? Yung lata ng yung biskuit. O, diba? Pag daw, kasi ito po ay naranasan ko, kwento-kwento rin lang naman. Pag daw wala na naman ang ginagawa, tawa si ate, tingnan na naranasan niya. Sinishake, diba? Para daw makinig, no? Amen? Tanong, kailan ka ginutom ng Diyos? Kailan ka nawalan ng tubig? Kailan pinawalan ng tubig ng Diyos ang inyong mga gripo? Yun kung kayo ay naputulan or sinasadya. Hindi kayo nakapagbayad. Kaya puputulan kayo. Mawalan talaga kayo ng tubig. Pero hindi ko yung sinasabi ko. Ang gusto ko pong iparating sa inyo ay gusto ko pong malaman ninyo na ang pag-ibig at ang promises po ng Diyos sa atin ay hanggang dun na lamang. Wala siyang ending. Wala siyang katapusan. It's never ending. It's everlasting. At kung ano man ang panahon o sitwasyon ninyo sa inyong buhay, dyan nga lalong dyan nagpapakita ng himala ang Diyos. Hindi niyo papansin? Kung nasaan kayo kagipitang pagkakataon o sitwasyon, di ba? Lalo kayong lumalapit ay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yan, tuloy nga, pag wala ka ng bigas, Lord! Sineshake mo na yung Amen? Oo. Dati, pag ang pera ko sa bulsa ay gano'n na lang, parang nagre-reklamo na ako sa Lord. Pero ngayon, pag piso na ang pera ko, tuwan-tuwa pa ako kasi may piso pa. Because I know, alam ng Diyos kung paano pakahabain ang piso. Ang sagot, magtiwala ka lang sa Panginoon. Yeah? This is a picture of the promise of God's love.
Ang pagmamahal ng Diyos ay walang katapusan. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos ay walang hangganan. Amen po ba? Amen po. Ito po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na lagi ko po sasabihin, ulit-ulitin ko to. Our God will never forsake us and He will never, ever, ever, ever forget us. So that is the promise of God's love. Maaaring makalimot ang ina, pero ang Diyos hindi maaaring makalimot. Amen? The promise of God's love. And last but not the least, diba? Tapos na ako, no? So, ko lang pong I don't want to make it more haba. Naintindihan po kayo? May naunawaan po ba tayo? Okay. Last but not the least, Isaiah 49 verse 16. Sabi po doon, behold! Ano ba ako, Ate Jo? Sabi doon, behold! Ano po sa Tagalog? Ano yung first word po sa Tagalog? Pwede kong babasa sa Tagalog. Yung verse 16. Ano po yung unang word? Yan. O Jerusalem. Taas niyo po yung kanang kamay. Sige po, taas niyo po. Huwag kayo matakot. Takot kayo. Lagay niyo po sa inyong mga tapat ng inyong puso. At sabihin niyo po, pangalan niyo. Sabihin niyo po, pangalan niyo, hindi kita malilimutan. Sabi ng Panginoon. Naramdaman po kayo? Wala. Yung wala kayo naramdaman, ano po? Ang sabi mo dad, behold, I have engraved you. Yan. Ano sabi? At Jo. Yan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking mga palad. Your name is engraved in my palms of my hand. Saan mo pinako si Jesus? Amen. Pero sabi kasi nila dito daw, Sa mga picture dito. Iba dito. mamaya tayo po magdebatehan dyan. Ang sabi po doon, isinulat ko ang pangalan mo sa aking mga palad. And this is the proof of God's love to us. Ito po yung pruweba na nagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin na hindi niya tayo kayang pabayaan o kayang kalimutan dahil ang pangalan niyo, pangalan natin, ay nakaukit sa kanyang mga palad. Engraved. Iba po ang engraved sa tattoo. Dito ba na po? Sino po dito ang may tattoo? Sino po dito ang may tattoo? Ano lang? Yung sasabing mali ha, nagtatanong lang po ako. Gusto ko lang po maunawaan ninyo na iba po ang tattoo sa engraved. Amen? Ang tattoo po ay sulat. Pero po, ang engraved ay inukit. Iba po ang tattoo sa ukit. Magkaiba po yun. Ano po sabi ng Panginoon? Iniukit ko. Kaya dito po kasi sinulat. Pero sa English po, engraved. Inukit. Ano po yan? Iba ang tattoo sa ukit, diba? Pag inukit dito. Tama? Pag tattoo, sulat lang yon. Parang, ay mo po bahala.
Kasi yung tattoo yung mga ano lang sa katawan, pinta yun. Thank you po sa Tagalog ng mga Tayabasi. Pero ang engrave ko ay iba. Ang sabi ko doon ay inukit. Inuukit ko ang iyong pangalan. Eh, ang tattoo nabubura. Sa tingin niyo ang ukit nabubura? It cannot. Hindi yan. Nakaano na yan. Nakabang buhay na yan. Na andun. Ayaw po, nakita ko po yun. Yung nag-iinit ng, ng baka, tas ginaganan sa ganyan. Oo, para nagpapatuloy na akin yan. Tama po? Yan! Kaya hindi po tayo kailanman mawawala sa Diyos dahil iniukit niya ang ating pangalan sa kanyang pagmamahal sa atin. Iniukit niya ang ating mga pangalan para hindi po na siya mawala. Kung maligaw man, madaling mahanap kasi nakaukit. Amen? Diretso po natin. Ano po yung proof ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Iniukit? Ano kasunod? Palagi kong iniisip na maitayong muli ang iyong mga pader. Because there are times we are broken. Tama. Oh, hindi sa love ha. We are broken. Wasak tayo. Hindi natin namamalayan na minsan tayo nakakaranas ng mga bagay o experiences sa buhay na tayo ay wasak na. Wala na. Hopeless. Helpless. Pero ano sabi ng Diyos? Palagi kong iniisip na maitayong muli ang iyong mga pader. Lagi kanya itatayo. And that is the proof of God's love to us. Hindi niya kayo kayang kalimutan. Hindi niya kayo kayang pabayaan ng Diyos. Hindi talaga. No! Hindi talaga. Kaya kung nararamdaman niyo po, nakala niyo pinababayaan kayo o kinalilimutan kayo ng Diyos, rebuke it. Hindi yan totoo. Amen? Because the promise of God, He will never forget us, even forsaken us. Amen? Hindi po talaga. Hindi po talaga. Ano pong ginawa ng Diyos ni Jesus sa atin? Iba? Siyang namatay. Dapat tayo. Sino tumubos sa atin? Sa kasalanan? Si Jesus din. Ano itinubos? Dugo pa niya. Amen? Buong buhay niya, inilaan niya para lang sa ikaliligtas ng mundong ito. Ng sanlibutan ito. And that is the proof of God's love. The love of God will never forget you. He will never forsake you. Amen. Amen. Hindi talaga, hindi kakayanin. Amen. Amen. That how God is very good to us, na every time na tayo ay mawawasa, He will rebuild us. Amen. Amen. Tayo ay kanyang muling itatayo. Amen. Kung may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nalalaglag, natutumba, nadadapa, natitisod, but if God's love us at mahal mo din ng Diyos, He will rebuild you. He will. Hindi niya po tayo kayang pabayaan. That wall na minsan sa buhay natin ay bumabagsak. Amen? May mga pagkakataon na ang ating pader ay bumabagsak. Even tayo, tama? Nabubuwal, natitisod. But the promise of God, He will rebuild you. Amen? He will rebuild you. Bubuuin ka uli. Itatayo ka niyang muli. Amen? Hindi ka niya mababayaan. He will not. Hindi. Kahit po sa pinakamasakit or pinakamasaklap na sitwasyon sa inyong buhay, naandyan ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos is always there.
He will lift you up. He will never let you down. Amen? And that is God's love for us. Remember, para rin tayo si Zion na lagi nagtatanong sa Diyos, Lord, kinalimutan mo na ba ako? O Lord, pinabayaan mo na ba ako? Di ba? Minsan sa buhay natin ganyan tayo. You always asking God na, Lord, pinabayaan mo na ata ako eh. Kinalimutan mo na ata ako. Tapos tatanong mo pa, bakit ko nararanasan ito? Bakit ako nakakaranas ng ganitong bagay? But the truth is, hindi ka niya kayang pabayaan. Maaring nakakaranas lang o ipinararanas lang sa atin ang mga ganitong sitwasyon because nalilimutan natin tayo pa nga ang nakakalimot sa Diyos. Amen? Tayo pa nga ang isa nakakalimot sa Kanya. Kaya lagi niyang pinapaalala sa atin ang mga bagay na kung meron tayong nararanasan na parang nagpapalayo sa ating Panginoon. Kaya pinararanas sa inyo yan because the Lord wants you to know na naandito ako. Naandito ang Panginoon at kailan naman hindi niya tayo kayang pabayaan at hindi niya tayo kayang iwanan or kalimutan dahil mahal niya tayo lahat. Amen? Amen po? Amen. Always put this in your heart that the Lord will never forget you, never forsake you. And that is the promise of God's love. Tayo dito may lahat. Hallelujah. At nais ko po na tayo po ay lumapit muli sa Panginoon. Just like what nung tinuro ko sa inyo, napakahalaga po sa Diyos ang laging humingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Lagi po tayong humingi ng tawad sa Panginoon dahil hindi natin po alam na tayo po ay nagkakamali na sa Kanya. And there are times tayo pa nga ang nakakalimot sa Diyos. Amen? Hallelujah. And as we sing this song, let's go po kausapin na si Lord. And I want you to talk to Him intimately, heart to heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. You're here with me. You stay the same. You stay the same. Your love remains. Your love remains. Here in my heart, so close, I believe you're holding me now in your hand. I belong. You never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free, and you set me free, and show the way. Bound so close, I believe.
your hand I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now. In your hand I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now. In your hand I belong. You never let me go. So close, I believe. You're holding me now. In your hand I belong. You never let me go. So close, I believe. Yes, God. Yes, Lord. Your hand I belong. You never let me go. You never let me go. You never let me go. Yes, God. Salamat, Panginoon, as you promised to us that you will never forsake us and you will never leave us. And we are secured in your presence, Lord. And we are secured that you are our God and we are your children. Lord, we thank you and we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen.